Honda ADB yung ating ginagawa ngayon mga sir. Dahil ang problema nito ay pantry mo nga. Umuusok. Sisi, pantry mo muna. Pantry mo muna. ADB 160 to mga sir ha. Sige, pantry mo. Yan, pantry natin para maiparinig ko sa inyo yung gagawin namin dito sa motor na to. In case na ganito yung problema ng motor ninyo. Oh. Talay lang. Ayan na. Naka open 5 kasi siya. Tapos tinanggal na namin yung panggilid niya na parang kala mo mayroong bato. Ayan na. Tapan mo kaya mo. Mapla. Rinig nyo? Yung tunog niya, rinig nyo? Nag-ilog. Ayun o, umuna pa ba yun? Ayan, rinig nyo yung tunog niya. Na parang may sumasabit na parang kala mo may bato. Ayun o. Ayan, rinig nyo yung ano, parang naiipit na ano. Ayan, wala nang kinalaman si gearing, si third drive kasi hindi naman na siya umiikot. Pulley, ayan, wala na rin. Tapos ang gagawin natin para matroubleshoot natin, mahirap din kasi naman yung basta tayo nag-overhaul, kaya patay mo na nag-overhaul ng basta-basta. Ang gagawin natin ay bubuksan muna natin yung panggilid niya, check muna natin yung kanyang magneto. Bubuksan muna, titignan natin kung meron bang mga bato dyan, tornilyong maluwag, gano'n na sumasabit sa magneto. Isa rin kasi yun kapag ka umiikot yung magneto at dumidikit yung kung ano yung nandun sa loob, ay gano'n yung tunog niya na maririnig niya. At ayun, yun ang muna ang gagawin natin. Ngayon, kapag once na na-check natin at gano'n pa rin, ay paghihiwalay na natin to. Dahil sa malamang sigunyal to, yung mga bearing yan. Kaya yan ang una natin gagawin muna. Naka-pipe yung motor na to. Tapos parang umuusok na rin. Pero ma-check pa rin natin. Magbe-base naman tayo sa ano, kung ano yung problema ng makina, ng pisa. 19,387 pa lang. Pero yung unit na to ay 3 years na ata to. Okay, yop mo nga. Doon muna tayo magsimula sa gear, sa magneto muna. Sige, buksan mo muna yan. Ayan, naka-pipe siya. Tapos ito. At syempre, tatanggalin natin yung ano niya, radiator. Para makita natin kung may yung bang nalaglag na bakal dyan. Ganun. Para at least hindi mapagastos ng malaki kung sakaling dito lang yung problema. Kaya kapag mga ganito yung mga nagiging problema, ay ini-step by step mo namin para talagang maklaro kung kailangan ba itong paghiwalayan, ibaba yung makina, gano'n, para hindi ka agad mapagastos. Sige, tanggalin muna natin yan. Mamaya, pakita ko sa inyo, tanggalin muna natin yung radiator nya. Madali lang din ako magtanggal ng radiator nito sa ADB. ADB 160 ito mga sarap. Tsaka ipaparimap din sa amin ito. Paparimap nya. Kasi naka-pipe. After, magawa. Yun. Okay, ito mga sara, tanggalan natin yung radiator at i-check natin dito sa may gilid-gilid kung mayroon bang tornilyong sumasabit. Okay. Yan, sa tingin nyo mga sara, may sumasabit ba? Wala. Kasi kung may sumasabit dyan, makikita nyo rin naman yan na may gas-gas na pinagkayuran. May magneto nya. Makikita naman natin dyan kung may gas-gas eh. Yan. Wala. Okay. Susunod natin hakbang na gagawin ay paghihiwalayan natin yung makina saka yung chassis. At ADB 160 yung ginagawa natin. Automatic, tatanggalin natin to hanggang doon para matanggal natin yung sakit ng stator sa ECU. Medyo may katagalan kaya i-shortcut na natin yung video. Papas forward na natin.
Eto mga sir, tanggalan natin yung makina sa kanyang chassis at ito, pinawalwala natin. Dahil ang isang sinusunod nating i-check, yung camshaft. Camshaft, lahat ng part ng may bearing, yun ang mga i-check natin. Tulad nito, isa rin tong water pump. Ayan, magalit. Ito, ikutin nyo to. Ayan, isa rin sa magalit yung water pump. Hindi ko basta-basta mapihit. Try mo mapihitin. So, meron din tayong ginagawang Honda Beat dito. Pihitin mo yan, oh. Ayan, matigas, oh. Yan. Isa na rin sa pinag-iinalaan natin to. Kaso, sa dami namin ginawa na nito, bibihira naman yung ganong tunugan dito sa water pump. Pero isa rin yan, check din natin yan. At siyempre meron naman itong magte-testing ka lang ng water pump, babalik mo uli dito, tapos tatanggalin mo uli. Pero bibihira ito, nagkakaroon ng problema sa part na to. Matigas lang siya. Pero pagka tinuktukan mo ng konti yan, lalambot siya ng konti. Pero parang tuktok lang. Tuktukan mo ng konti. Hawakan mo, tuktukan ng konti. Para ma-check natin. Tigas talaga. Ayan, lumambot na siya, oh. Ayan. Kasi bata pa yung motor na to, 20 pa lang to. Tapos susunod na rin, dahil gusto naman yung cams to, magalit din. Ayan, oh. Tanggalin natin yung cams. Kuha tayo ng yan, yung flat screw. Basta pag natanggal nyo na yung nito, ibaliktad nyo lang. Ganyan dapat. Tingnan mo, hindi ko masungkit. Check natin. Here comes off. Yan. Lahat ng may bearing, yan yung tunugan nun, yun yung isa ito, maganito. Ayan, o. Iba yung tunog niya. Yan, bearing. Yan. Ito yung isa rin sa problema natin. Bago natin ito biyakin, ito muna. Meron naman nabibiling bearing nito mga sir, na mura lang. Kaso hindi natin masabi kasi meron na rin akong binidyo ng ganito. May nabibiling bearing na ganito, kaso sobrang nipis naman yung bearing niya. Meron ba tayong isang dyan, mga camshaft? Yan, ito yung mga chine-check natin. Pati yung sa water pump, yung bearing din yan. Pero madali lang din yan, bibihira lang din naman nagkakaroon ng problema ganun. At least yung sa water pump, kayang dukutin. So, meron tayong bearing mga sir. Yan. Walang alog to. Papalitan natin yun. Ito yung ipapalit natin. Para siyang laki nito sa mga sa mga click. B1, B2, B3 hanggang sa 150 alos, pare-pares lang yung size ng bearing nila. Yan. Tilalagay natin. Lipat natin doon. May nabibiling bearing sa mga bearing center. Kaso nga lang problema natin, itong mga bakal niya manipis yung nabibili. Ito kasi malaki, mataba. Yan, tanggalin mo natin ito. Okay, tanggalin natin. Parang yung bearing natanggal. Ito yung bearing na pinagtanggalan. Pagka ginanin ito mo siya, mararamdaman mong umaalog. Saka parang maganit. Siyempre persado na ito eh. Pagka nakakabit, persado. Isa rin yan sa tumutulog. Second option tayo. Hawakan mo. Hawakan mo. Yan. Paikutin mo. Paikot. Kalog na. Ayan.
Hindi ko pinapakita yung tao kasi baka magabol ng field yan. Baka maghabol ng ano yan eh, sweldo eh. Wala akong may papasweldo sa kanya. Yan, lagyan natin dyan. Tapos, testing natin ulit siya. Kung baka lalagay natin doon para lang mapaandar natin. Di baling magkalas kabit tayo. At least, hindi mapagastos yung customer ng malaki. Pero gusto nung mayari nito, bolt on daw eh. Tapos port polish at re-remap kasi naka-pipe siya. Yan, meron naman kayong pang remap dito. Ayan, nakikabit na yung ano, bearing. Ayan, smooth na uli siya, saka wala siyang play oh. Yan, walang play. Okay, kabit mo muna. Testing kabit tayo. Kasi yung may-ari nito mga sir ay tropa. Kaya ginagawa namin yung ganito para at least hindi sila mapagastos. Kahit ano naman, kahit sila naman, ganyan pa rin ang ginagawa namin para hindi kayo mapagastos. Kaso i-bolt on daw to eh. Hinahanap lang muna namin yung sira. Pagka na-confirm, ayan, sabihin namin sa kanya kung ano, kung i-bolt on nila. Kaso wala kami pisa kung bolt on. Siguro bibili na lang sila. Kami na lang magkakabit. At ipo-port polish na natin. Okay, kabit muna natin. Ayan mga sala, testing natin ulit kung obserba natin kung gano'n pa rin yung kanyang tunog at doon tayo magbabase kung kailangan ba natin ibaba yung makina. Sige, kabit muna natin tapos magbase tayo mamaya pagka naikabit na yung mga sensor. Eto na mga sala, pinaandar na natin pero hindi naman lahat ng mga ano, ay binalikan natin. Hindi pa, mga sensor lang para ma-test natin, marinig natin kung same pa rin ba yung kanyang tunugan. Okay, ayan. Yung salisiw ng ano, narinig yung parang hangin dyan sa may throttle body yan dahil hindi nakakabit. Ayan, tapa mo yung pan, ang butso. Diba? Nawala na yung ano, yung parang bagal na nagkukuskusan sa loob dahil dun yan sa ano, sa camshaft bearing. Tapos check din natin yung kanyang ano, water pump bearing at yun lang yung ating napansin. Kaya napaka-importanting kinakailangan mo natin ano, i-check. Okay, yan, bilito mo na bubay mo. Wala na yung tunog. Okay. Yan, wala na yung parang mga galon sa loob. Parang nagkikis-kis ang bakal. Tapos syempre painitin natin muna para magkaalaman kung babalik pa ba o talagang totally natanggal na. Pinainit natin, pinainit. Mainit na yan. Yan, nawala na talaga. At least meron na kayong mga idea mga sir kung sakaling narinig nyo yung tunog na ganon, alam nyo na camshaft bearing, tahimik to. Wala pang airbox yan ha. So yung narinig nyo okay, pinitin
natin ulit.